Nakuha ng Lakers ang panalo kontra Indiana Pacers. Meron silang record na 5-1 sa road game na nangyari. Piston lang talaga yung naging problema nila eh. Balik na ang Lakers sa home games na 3 games sa home ang dadaanan nila kontra Brooklyn Nets, Wizards at Cavaliers bago makatapat ang OKC Thunder sa road game ulit. Si Luka may 43 points, 6 rebounds, 7 assists, 15-30 sa field, 4-11 sa 3. Panibagong record na naman kay Luka na mas 30 plus points sa 11 straight game with 30 or more points. Si Lebron may 23 points, 9-7 sa field, 9 rebounds, 9 assists. Halos mag triple double na naman dyan si Lolo Bron. Sa overall stats, halos nakapag-contribute yan. Samantalang si Reeves may 26 points, 1 assist, 8 rebounds, 7-16 sa field. Sa big 3 na to, halos may 90 plus combined points na agad ang meron sa Lakers. Kaya talagang base sa mga analyst na sobrang dominant nila sa team offense at mas nagiging maganda ang chemistry ng mga to, kaya sobrang taas ng winning chance ng Lakers sa ilang games pa nila nadadaan, lalo na kung ganito pa rin klase yung performance ng big 3 na to. Si Jackson Hayes ang ginamit dyan ni Redick na starting center. Wala naman sa report kasi about sa injury ni Ayton pero bago magsimula ang game, nilagay yan bigla sa injury list. Back soreness ulit mga pare ko yung iniindang araw niyan. Ang Lakers halos may 70 points sa paint. Ito yung pinakamataas na scoring nila mula sa paint nang walang DeAndre Ayton. Kaya lumalabas pa na mas nagiging effective si Jackson Hayes ngayon sa starting unit nila habang walang Ayton. Si Hayes may 21 points kasi, 10 rebounds, 2 blocks sa game. Plus 9-11 sa field. Mataas ang assist numbers kasi mula kay Lebron. May 9 assists yan. Maraming easy basket mula sa cuts, lobs at open shots. Si Reeves Luka, mas maraming touches na binigay mula sa pick and roll at lob pass dito kay Kleba at Jackson Hayes. Kaya mataas ang rebounding edge nila. May 39 rebounds ang Lakers kumpara sa 34 rebounds lang ng Pacers. 14 turnovers sa Lakers. Halos 80 naman ang nakakomit ng Pacers dyan. Halos dikit lang rin yung field goal percentage ng mga to. Kaya halos ang Lakers pa rin ang nakakuha ng momentum mula sa first to second half. 55% lang mula sa Pacers, samantalang umabot sa 56% ang field goal naman dyan ng Lakers at 39% sa 3, samantalang 41% sa Pacers. Kaya ang Pacers nakapag-run din naman dyan pagdating sa fourth quarter. Halos 45 points pa yung nagawa ng mga yan sa dulo, kaya dumikit. Halos 130 to 137. May clutch free throw lang kasing ginawa si Lebron dyan, plus control ng tempo sa huling minutes, kaya na-secure nila yung panalo. Halos sa bench scoring ng Lakers, nagkaroon din ng magandang performance at team contribution sa offense at defense. Low points pero may hustle at aggressiveness sa depensa. Si Larabia meron ng 6 points plus 5 rebounds at 4 steal, 1 block. Si Hayes may 21 points. Si Bando, Kleba, Kennard halos nagkaroon ng magandang contribution din sa team defense nila. Kaya sinasabi naman talaga dyan ng mga analyst na kailangan lang talaga sa Lakers magkaroon ng consistent na bench scoring at support. Kaya nga pinakakailangan nga raw ngayon sa Lakers ng consistent na 6-man player para maging suporta sa big 3 nila. Kapag gumana kasi talaga si Lebron, Luka at Reeves, ang Lakers nagkakaroon ng malaking point differential kontra sa mga kalabang team. Kaya kasi talagang umabot ng big 3 na to sa 90 plus points per game yung combined contribution at mas mataas ang winning chance nila. Samantalang sa game na yan mismo si Luka mas naging primary scorer plus playmaker. Si Lebron nag-focus talaga sa facilitating at leadership lalo na sa crucial moment. Samantalang si Reeves gumana rin dyan sa scoring at playmaking din. Kaya walang overlap nga na nangyari, walang nasayang na possession dyan sa Lakers. Kaya halos umabot sila sa 56% na shooting. Parehong team pero sa Lakers mas efficient pa rin kahit nasa road games pa sila. May 3 elite creators plus dominant scorer. Walang mabagal na offensive flow. Kayang umatake ng mga to sa kahit anong depensa. May perfect chemistry at roles na mismong nakikitang dahilan bakit mas gumagana pa ngayon ang Lakers sa magandang run. Natapos nila ang road game na may magandang winning record. 5-1 sila. Tapos babalik sa 3 games home game nila na nakikitang pagkakataon pa para makuha ulit ng mga to ang win streak bago pumasok sa playoffs. 9 games na lang rin ang natitira sa mga to sa regular games. Kaya yung 3 games sa home
home nila sobrang importante bago makatapat ang top 1 team na OKC. Kaya nilang umakyat sa top 4, may home court advantage kung tuloy-tuloy ang panalo. Ang importante nga lang kasi dito yung home court advantage sa first round. May mas mataas na chance manalo sa playoffs eh. Ang Lakers nasa pagkakataon ngayon na makakuha ng win stretch sa 3 games pa nila sa home na mangyayari. Pero di natin alam, di ba? Malay mo makalusot din kontra dito sa OKC. Ang Lakers nasa mainit na stretch sa team offense. Halos umabot sila sa 130 plus scoring sa game na to. Sa NBA analysis, yung mga team na nasa peaking bago playoffs ang pinakadelikadong araw na mismong nangyayari ngayon sa Lakers. Plus chemistry ni Luka, LeBron at Reeves na mismong nagpapataas ng chance nila. Kaya kung magtutuloy nga raw yung ganitong performance, ang best case scenario, top 3 seeding sila mag-i-stay para maiwasan ang strong team sa early mula sa OKC o Spurs. Samantalang yung pinaka-realistic case, kung aahalatin ng Lakers ngayon, pwede silang bumaba mula sa 4th to 5th seed. Pwera usog mga pare koy na possible maging matchup pa nila dyan yung team tulad ng Nuggets, Timberwolves o Rockets, pero hawak ng Lakers dyan ang home court advantage. Ito yung pwedeng maging brutal first round nga raw sa Western Conference para sa LA Lakers.